kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ngayon ko lang siya narinig. Kung hindi pa nag-file ng case dito kay Vice at kay Ano, hindi ko pa malalaman na mayroon pa lang existing na ganong samahan. Nagtatampo po kami sa inyo. Kasi Mama Loy, malaking artista si Vice. Bilang abogado ko, ako ay naniniwala na hindi nilabag ni Vice at Kyle ang nasabi niya. Mama Rex, hindi po kami pwede magtabi ng dalawang Eric sa likod. Nakakaya na pareho kayo ng damit. Hindi ko na lang na mag-adjust. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Dito po si Ate Myrna. At ito naman po si Papa O, si Ate Tia, ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihilig sa amin. Ayan. Chika mo na, dali. La la la. Ay, naku, ichichika na namin sa inyo, no? Dali. Naghang na naman. Correct. Ay, naku, ito na nga. Mainit na pinag-uusapan ngayon Oo. ang pagpa-file ng criminal case against Vice Ganda and Ayon Perez. Ito ay may kaugnayan doon sa icing incident nga sa Showtime, ano? Bukod sa pagko-call out ng MTRCB sa naturang eksena doon sa It's Showtime, medyo may pumangalawa. Oo, na nagrereklamo. Ito namang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Oo, na personally ngayon ko lang siya narinig. Oh, ako din po. Kung hindi pa nag-file ng case dito kay Vice at kay Ayon, hindi ko pa malalaman na mayroon palang existing na ganong samahan. Nagtatampo po kami sa inyo, sa lahat po ng mga officials ng naturang samahan. Bakit? Hindi nyo kami inaalok. Ang tagal na po namin dito. Bakit ayaw nyo kaming alokin maging miyembro? Oo nga, no? Ano kayang membership requirements? Oo, bakit kayo-kayo lang? Oo, baka naman pwede nyo i-share ang inyong mga adikain, ang inyong objectives sa amin. Although, nababalitaan natin na gusto nilang i-seminar lahat ang mga social media practitioners o social media broadcasters kung paano maging responsable sa pagbabalita. Ay, maganda yun, Oo. Nay. At gusto ko ring malaman mula sa kanila. Since 2017 pa, itinatag ang kapisanan na ito. Gusto ko hong malaman kung meron na hubang naparusahan na mga trolls. Para maging malinis po ang nasa hanay natin. Sakop kaya nila yun, Nay? Siyempre, hindi nga natin alam, Loy, kaya nga tinatanong natin sa kanila. Oo nga, no? Oo, kung gusto ho nating maging mata para sa ating mga bata na may mga murang isip o yung mga minor de edad, kaya wala naman din hong problema. Opo, kaya lang po, siyempre, I'm sure kayo rin ho nakakabasa ng mga opinyon mula sa ating mga netizen. Kung paano nyo po tinitimbang ang isang eksena para maging deserve ito na ma-idemanda or ma-file ng complaint. Diba? At ito nga, Loy, nakipag-meeting pa yung samahan kay Chairman Lala Soto ng MTRCB, nakita naman sa picture, no? At maayos namang kinausap ni Lala ang lahat. Binabash ngayon si Lala. Kasi daw, ang dating Senador Joey Lina ay ipinagmalaki pa at naging proud pa sa pagsasabing kaibigan niya si Senator Tito Soto. So, nag-connect the dots ngayon ang mga netizen na, kaya pala. Oo. Siyempre, kawawa naman si Tito Soto. Si Tito Sen, kung wala naman talagang kinalaman doon sa pagpa-file ng complaint o ng criminal case
kinaayon at Vice, hindi ba? So, nagkakaroon tuloy ng kulay na may kinalaman pa rin si Lala Soto o si Tito Soto doon sa pagpa-file ng complaint. Siguro na pinangunahan na lang ni Senator Joelina yung mga tao na baka eventually lumabas pa na kaibigan kasi si Senator Soto. Kasi siguro pinangunahan niya na ngayon dahil nga sabi nga diba niya dun sa parang press conference nila, for transparency reasons, sinasabi ko na sa inyo. Kasi nga, hindi malayong ma-involve yung apelidong Soto dun sa issue dahil nga involved na nga. O lalo pang tuloy na diin. Dapat malinaw and dapat na ikalat yan, lalo na kung samahan ng social media broadcasters yan. Dapat nalaman ng lahat yan Dapat na i-disseminate ng maayos yung impormasyon na may nag-exist na gano'n. Kasi ngayon lang din natin nalaman na meron palang gano'n. Oo, kahit nga yung mga kaibigan nating broadcasters, ngayon lang nila nalaman na meron palang ganong social media samahan. Oo, kung kumpara sa TV, mas mariregulate at mas mamamanduhan at mas mababantayan ng television kaysa sa social media. Dahil anybody can produce, can open a new account ng hindi sinasabi kung sino siya para lang manira ng kapwa. So, ang lawak po. Ngayon, kung uumpisahan natin dito kay Vice para ipakilala na may nag-i-exist na ganong samahan, wala naman din yung problema. Kaya nga lang po, yung mga netizen, nagtatanong sila na bakit yung icing daw? Since 2017 pa pala ang samahan, bakit ang umpisa si Vice Ganda? Anong nangyari dun sa 6 years from 2017? Oo, ano na ho yung na-file ninyo na reklamo? Ayan, naku, Diyos ko, ipaabot nyo sa amin yan. Pwede namin ho kayong matulungan to disseminate the info, the data ng complaint nyo or kung ano man yan para makatulong ho kami kahit hindi po kami miyembro ng samahan. Kasi, syempre, yung mga tao, I'm sure kahit yung mga members ng kapisanan, di ba, nababasa nila yung mga komento ng mga netizen na mas marami pa raw malalalim, malalaking kaso, bakit daw ito ang iniintindi? Bakit daw ang icing ang iniintindi? Wala na raw bang mas mabigat-bigat na kaso na pwede nilang talakayin bukod sa icing? O nga, Nay, di ba kasi yung iba sinasabi din, paano daw yung, di ba minsan may mga scandal, may mga vlogs na nagpapakita ng sobrang sexy, di ba? Yung mga yun kaya na hindi pasok doon sa pwedeng mademanda. Kasi Mama Lloyd, malaking artista si Vice. Kung pwedeng mapukaw yung atensyon ng mga tao. Ganun ba yun? Oo nga. Kaya inuna nila si Vice. Anyway, I'm sure kahit ang kapisanan ay nakakatanggap ng sari-saring negative comments at opinion ng mga tao patungkol sa kanilang reklamo sa mag-asawang Vice at Ayon. No? Ako naman, personal opinion ko po ito sa totoo lang. No? Bilang social media influencer din kami, no? Hindi na po kami nagtatampo kung hindi niyo po kami naalok na maging miyembro niyan. Yung tanong ko na lamang po, wala ko bang mas mabigat-bigat na kaso na pwedeng tumalo sa case ni Vice at ni Ayon? Kasi as it is, naaano naman yan nandun na sa MTRCB ito. So, kung ang thinking natin ay para mas bumigat palalo at mas magkaroon ng matagumpay na panalo sa ginawa ni na Vice at Ayon, lalo tuloy naghihimagsik yung mga netizen Kasi naghahanap sila ng yung pong mabigat-bigat sana. I'm sure nababasa nyo na rin po yan sa mga comment section. Hindi naman natin minimenas ang kapasidad ng kapisanan. No? Yung sa amin, pagtatanong lang na sana yung mas mabigat-bigat baka kami ni Loy samahan pa kayo. Yung kay na Vice at kay Ayon, may MTRCB naman po. Anyway, sabi naman ni Lala, again,
kinausap niya yung mga kasi humingi ng meeting. Pero, ang kanila pa rin pinaninindigan ay yung Presidential Decree of 1986. Doon lang sila bumabatay. At yun lang ang kanilang basis para kung ano man ang kanilang maging desisyon doon sa magiging kapalaran o magiging hatol sa It's Showtime. Hindi ang paglapit ng kahit sino para sila ay itulak palalo sa pagdidesisyon na parusahan ang It's Showtime. Tsaka yung mga corruption po, baka pwede natin pagtulong-tulungan. Na maibalita, hindi lang basta ireklamo, kundi ma-call out natin ng kapisanan. Inuutusan mo ba sila, kuya? Hindi, nakikiusap ako, Mrena. Huwag kang epal. Ay, nako. Sa kapisanan, ang suggestion lang din po namin bilang kami taga-social media rin, kung ituturing nyo kami, sana pantay-pantay po ang pagtingin sa lahat. Yan. Ay, naku. Ito pa, nakakaloka doon. Si dating Senador Juan Ponce Enrile. Oh. Diba? Nayayabangan siya kay Vice. Ganda. Bastos daw si Vice ganda. Oo. Pero hindi ito sinagot ni Vice. Bagkus, ang isinagot lang ni Vice ay yung pagpapasalamat niya sa mga lolo't lola na love siya. Yes. Oo. Pati na din daw dun sa mga hindi siya love. Hindi siya love. Thank you na din daw. Diba? Oo. Ay, yung mga ganong sagot, hindi yung pagpaparinig o ano. Siguro, mas na-appreciate ngayon ni Vice yung mga lolo na natutuwa sa kanya. Kaya yung pagsasabi niya ng thank you, yung para sa kanya parang pagtanaw ng utang na loob sa mga elders na nakaka-appreciate ng kanyang mga jokes. Kasi ang dami talaga yung mga lolo't lola naman na suki ng Showtime, di ba? Ay bigla namang nakakaloka. Yung mga netizen naman naglabas ng resibo. Oo. Syempre para bawian ng ating dating senador Enrile. Ayoko nang magbanggit ng mga komento against Senador Enrile. Ayan na lang po, magbasahin nyo na lang. Oo, baka makot pa kami Ay naku, nakakaloka. Samantala, hiningi natin ang professional opinion ng isang matagal ng abogado, si Attorney Jun Lim, kung may nilabagbang batas sina Vice Ganda at Ayon Perez sa icing incident. Gustong pangunahan muna ni Attorney na hindi niya titingnan ang kaso dahil sikat ang involved, kundi ang focus lamang niya ay ang pangyayari at ang batas. Di umano, ang demanda laban kay Vice at kay Ayon ay violation ng Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 or your Cybercrime Prevention Act of 2012. Ano ba ito? Ang Article 201 po, it refers to immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Okay? At ayon nga si demanda, ito ay ipinalala pa dahil gumamit ng internet or ng information technology sa pagpapakalat ng panoorin ito. Sa madaling salita, ang ikinaso kay Vice ay pagpapakita o pagpapalaganap ng malaswang panoorin sa paggamit at sa paggamit pa ng information technology. Bilang abogado po, ako ay naniniwala na hindi nilabag ni Vice at Ayon ang nasabing batas. Ang pagkain ng icing sa cake in itself is not indecent or immoral per se. Ang gawang ito ay hindi naman labag sa batas, sa kaayusan sa publiko, sa moralidad, sa mabuting kaugalian, mga polisiya o mga legal na kautusan. Okay. Maaari sa tingin ng mangilan-ngilan na ito ay mahalay, pero hindi ibig sabihin ito na ay isang krimen as defined under the law. Sa tingin ko nga, maaaring sila lang ang nagbigay ng mali siya sa ginawa ni Vice at Ayon. Okay. But the act itself, kinuha ni Vice yung cake, yung icing mula sa daliri ni Ayon at kinain niya, hindi siya papasok sa Article 201 ng batas.
Ngayon, hindi tuloy natin maiwasang itanong, no? Kung ang kumain ba ng icing ay hindi sikat na mga personalidad, ganyan din kaya magiging reaksyon nila? Kung ang kumain ba ng icing ay babae at lalaki sa karaniwang pangunawa natin, ganyan din kaya magiging reaksyon nila? Kung ang kumain ng icing na yan ay isang tipo ng tao na laging tahimik lang sa gitna ng katiwalian, ganyan kaya magiging reaksyon nila? Kung ang kumain ng icing ay isang taong mataas ang katungkulan sa gobyerno, kakasuhan din kaya niya? Bilang pangwakas, gusto ko lang ipahatid tong mensahe na ito. The last time I checked, we still live in a democratic country. So wag po nating takutin yung ating mga kababayan ng mga demanda dahil nagpahayag sila ng mga paniniwala nila. Huwag natin silang gantihan sa mga paraan na nagdudulot ng takot din sa taong bayan. Mali po ito. Again, sa pananaw ko, hindi karapat-dapat kasuhan si Vice at sa pananaw ko madidismiss ang kaso. Maraming salamat. Alam mo, ang ngayon, grabing controversial ni Vice Ganda ngayon. Oo nga, Nay. Oo. Sa isang banda, nakakatuwa kasi gaya nga na madalas mo sinasabi, di ba? Relevant ka. Oo. Kaso nga lang, parang nanganganak yung bilang ng mga, nasa kabilang kampo ng, laban kay Vice. Oo. Na hindi pumapabor sa kanyang mga ginagawa. Oo. Oo. Pero, alam mo, despite that, nanganganak din ang bilang ng mga endorsements niya. Oo nga. Diba? Oo. Nakapag-reinstall na ba ang lahat? Ay, oo Yun ang nga. sabi niya. Oo. Ay, nako. Alam mo, sa mga pagkakataong ganito, no? Ang tanging na lamang magagawa ni Vice ay i-appreciate kung sino yung nakaka-appreciate sa kanya. Totoo. Diba? For as long as alam ni Vice sa kanyang sarili, wala siyang tinatapakang ibang tao, wala siyang inaapi, at wala siyang kinukurakot. Kinukurakot, kuya. Wala naman siya sa gobyerno, ah. Ay, oo nga pala. Well, hindi siya nagnanakaw ng pera ng bayan. Okay sa'yo? Parang siyang ganyan, kuya. Iba mo na. Oo. Hirap! Ala- Init na yan! Parang Alam mo. pawis na pawis ka! Hindi, yan dapat ang sinisita. Ng kapisanan yung mga corrupt officials. Ang ako naman, Nay, ako medyo kinakalungkot ko lang dito sa buong storyang to. Alam kasi natin na sa puso ni Meme Vice, gusto lang naman niyang mag-entertain, magpasaya, di ba? Kung halimbawa yung nagawa niya para sa iba, mali. Ganito na po ba yung deserve niya na na maging kaparusahan? Oo nga, di ba? Anyway, hi. Buhay. Ako, hi, buhay. Pawis na si Nanay. Oo nga, hindi ko sanay. Anyway, ayan. So, for today's video, nakakaloka. Akala ng mga tao, yung mga artista, pag nagdadamit, original sila o sila unang nagsuot. Pero hindi. Minsan talagang pag nakakasalubong ka ng mga kakilala mo na pareho rin pala ng suot mo, Diyos ko, parang gusto mo umuwi ng bahay at magpalit, hindi ba? Actually. Oo. Pero ito, dinaan na lamang nila sa tawa. Sino-sino nga ba ang ating bida sa for today's video? Ito. Mama Reg, di po kami pwede magtabi ng dalawang Eric sa likod. Mapaghalata ang isa lang pinagbilhan naming tatlo. Mapaghalata ano. Ayun sila. Oh. Ha? Halata bang isa lang pinagbilhan naming tatlo? Oh, 1, 2, 3. Picture naman ako sa inyo. Ayan, nakakaloka. O, si Darin, di ba? Tsaka yung handler niya o yung road manager si Eric Mira, tsaka si Eric Santos. Iisa lang yung pinagbilhan. Kaya tawa ng tawa si Richie. Oo nga. Nagkatagpo. Di ba? Pero na ya, common na na issue yun, hindi lang, kahit hindi sa artista, di ba? Pag alam mo kasi, syempre, lalo na pag off the rack mo binili, tapos biglang ang team, halimbawa, black and white, malay mo, isipin mo, isang kayang tao bumili dito sa store na to, na a-attend din doon, di ba? Correct.
Oo. Kaya minsan ako, nagbabaon ako ng second na option. if ever Para na if ganun ever, ka. di ba? Pwede Oo. ka magpalit. Lalo na nakakayan, bawa yung kapareho mo, yung sikat o kayo mataas na tao, nakakaya na pareho kayo ng damit. Ikaw na lang yung mag-adjust, di Oo, ba? alam mo, minsan si Loy, no, sa kanyang paglalakad, Oh. meron siya nakasalubong, pero magkaiba naman sila ng damit. Oh. Pero that time, si Loy gusto niya magpalit ng muka. Ha? Bakit? Kasi para siyang nananalamin, kasama niya yung nanay niya. Ha? Di ba? Ay, hindi Kasi- Proud ako. Ganda na mami ko. Kaya nga, Oh, hindi diba? naman. Di ba? O anyway, ayan. O, ganun lang naman. Ako rin, meron akong pangyayari sa buhay ko na talagang magkapareho kami ng damit. As in, Diyos ko, lalo na pag bumili ka sa mga pen shop, Diyos ko, ang daming kapareho. Pati nga H&M eh. May mga Yes. nakakapareho ka na rin eh. Mahirap kasi lalo na pag teamed na, di ba? Oo, Tapos oo, bumili ka eh. ng off the rack. Oo. Meron talagang possibility na naku, baka meron din itong bumili. Lalo yung mga RTW. Diyos Oo. ko, ayan. Anyway, ang importante, hindi naman sila nakahubad. Ah, Di ba? sayang. So anyway, itong Fractured ay palabas na sa September 15. Ha? Oo, Fractured. Oo, Ano to? starring Seth Fedelin at si Francine Diaz. Serye? Oo. Oh. Sa I1TFC ito mapapanood. Oh. 8 episodes to, tigta 30 minutes every Friday. Wow. Ba't pa ako nagpa-plug? Sila na lang. Ano ba to? Bakit Fractured ang title? Kami po ay mga fractured inside at mag-heal po ba kami sa loob ng island or mananatili kami fractured? Okay, so nauuso ngayon yung mga teleserye at pelikula na may kaugnayan sa mental health issue. Kayo ba, inaaral nyo muna yan? O nag-immerse muna kayo? Or meron kayong mga research na ginagawa para sa mga roles ninyo? Siguro po meron po. Naghahanap po kami kagaya po ng mga unang-una, wina-workshop namin yung sarili namin. Naghahanap kami ng mga pelikulang gano'n. Mm-mm. Then, nakakakuha rin naman po kami based on experience din. Mm-mm. Dahil lahat naman po ng tao talagang nai-stress din naman. Oo. So, ina-apply po namin yun. Paano pag ganito? So, yun Oo. po yung paghahandang ginawa namin. And tingin ko na applicable naman sa lahat ng tao yun. Oo. Yung ganun po kayo. So, ito sa I1TFC lang, hindi sa Free TV. Sa I1TFC lang po. Oh. With 8 episodes po. Okay. So, tuwing Tuwing Friday Friday, po, 8 p.m. okay. So, magpapatuloy pa sa mga next series nyo na kayo pa rin o maghihiwalay na kayo? Magkasama pa rin po. After Fractured po, may gagawin po kaming movie. Wow! Yes, so after po ng Fractured, magkasama pa rin naman po kami. And even after the movie. Yep. Yun pala. Yun pala ang tungkol sa Fractured. Fractured, yung ano nila, mental health nila. Ay, parang tungkol din sa social media to, di ba? Oo. Oh. Ayan ha. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po muli si Mama Loy. Ako yung mga manonood po namin dyan na hindi pa namin subscriber. Sana po mag-subscribe na po kayo kasi madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay pa nga mga episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag tinik niya kayong unang-una manonood, pero meron kaming latest update at syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. May bago po akong vlog dyan. Sana manood po kayo. At nais ko po magpasalamat kay Dr. Hayapakis of Victoria Skin for my skincare and Dr. JC Solis or Jesus Cancha Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Dyan po yan sa may E. Rodriguez tapat ng Christ the King para sa aming gorgeous na ngiti ni Doc Casey Nanay. lang yan. Syempre pa, Rena. Hello mga ka-update, ang aking FB page po, Ate Mrena po, M-R-E-N-A. Parang pare-pareho lang ang letra ng Hindi business. kuya, magkakaiba yun. Magkakaiba pa. O tapos, Okay na kuya. ayan. At syempre pa, Hello, Doc MJ de Batique. Top Smart Creation, kuya. Yes. At saka Ideal Vision.
Ayan. Yes. Gumanon lang siya pero wala namang salaming suot. Ito ay real vision ko. Wow! Oo, ayan. At syempre pa ang aking panayam kay Miss Yeng Constantino. Nakakaloka ang kanyang revelation dyan. Ang kanyang trauma, kaya siya iyak na iyak din. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, no? At syempre yung kanyang pinagdadaanan, ano nga ba ito? Oo, ha? Yan po sa OGDS Inspires lamang po, ha? At yan po ay nasa I1 TFC na rin. Oo. Sa mga gusto pong magpadala mula Amerika, Canada at some parts of Europe ng kanilang ayuda, tulong, suporta, sustento sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, nako. Kung hindi pa rin ho kayo nakaka-download ng Sendwave app, nako, mag-download na po kayo. Yes. Napakadali lang. At syempre pa, yan, yung mga first-timer po, nako, congratulations. Dahil ang unang yung pagpapadala ay meron agad kayong $20 credit. Wow! 20 ulit? Oo. Wow! Oo. At syempre, para magkaroon kayo niyan, sa mga first-timer, gamitin niyo po ang aking promo code, OGIE. Yan! Ayan, ako, mabilis lamang po. Kung Gcash, hingin niyo lang dito sa mga kaanak niyo yung Gcash number niya. At kung account details naman sa bangko, hingin nyo din. Pero within 5 hours siguro, ma-receive na ng mga mahal nyo sa buhay ang perang padala nyo gamit ang Sendwave app. Yan! Mabilis, effective, efficient, at safe. Correct. Diba? At free of charge pa, as in fee Wow! free. Walang charge. Doon lang sila kumukurot ng konti mula sa exchange rate ng dolya. Ayan, ha? Pwede na. Sendwave app lamang po yan. At syempre pa, maraming salamat sa Premier Drip at Celeb Skin for my skin care. Oo, yung mga Sir drip ko. Oo, kaya naman Sir glowing na Uno. aking skin. Oo. At ang next ko ng target, itong ilong ko. Ha? Totoo ba? Oo. Tatangos din ito. Ha? Basta hayaan ko lang mapuno ng kulang. Charot lang. Ito pa rin po yung lingkod, Papa Wasin OGDS na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ayun na! Oh. Ichika mo na, dali! La 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 la, ichika mo na, dali! La 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 la, ichika mo na, dali! Paus na ako. Kuya, meron ako May baon ngayon. O, sige, Precious. knock-knock mo. Knock-knock. Who's there? Sugat ko. Ha? Sugat ko, nagnanak-nak. Ano? Go. Oh. Knock-knock. Who's there? Darren. Darren who? Ikaw at ako, bukas at kailanman. Oh. Yun lang? Asan Darren? Ikaw, Darren, ang hanap ng pusong. Hindi ko kami mamayos yung kanta. May mainak-nak ng po.